at sa ating Diyos na buhay. Ang verse ko po ngayon ay nanggagaling sa 1 Timothy 1:12 to 20. Sa akin kasi 1 to 11. So sabi po dito ni Apostle Paul, nagpapasalamat ako sa ating Panginoong Hesukristo na nagbibigay sa akin ng lakas dahil itinuring niya akong karapat-dapat na maglingkod sa Kanya. Kahit na noong una ay nilapastangan, inusig at nilait ko siya. Sa kabila nito ay nahabag sa akin ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking inagawa noong ako'y hindi pa sumasampalataya. Ang title po dito ay Pagkilala sa Habag ng Diyos. Verse 14, pinasagana sa akin ang kagandahang loob ng ating Panginoon at ipinagkaloob niya sa akin ang pananampalataya at pag-ibig na nagtatagpuan sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Totoo ang pahayag na ito at dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. Ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtitiyaga at upang ito'y maging halimbawa sa mga sasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Purihin natin at luwalhatiin magpakailanman ang iisang Diyos, Haring walang hanggan, walang kamatayan at di nakikita. Amen. Timoteo, anak ko, ang mga bagay na ito ay itinagubilin ko sa iyo ayon sa mga pahayag na sinabi tungkol sa iyo upang sa pamamagitan ng mga ito ay makipaglaban kang mabuti. Taglay ang matibay na pananampalataya at malinis na buhi. May mga taong hindi sumunod sa kanilang buhi at dahil dito ang pananampalataya nila ay natulad sa isang barkong nawasak. Kabilang sa mga iyon, sina Himeneo at Alejandro na ipinaubaya ko na sa kapangyarihan ni Satanas upang turuan silang huwag lumapastangan sa Diyos. Amen. So ang ibinigay po sa akin ang pagkaintindi sa Panginoon sa aking binasa ay si Paul ay nag-share ng kanyang patungkol sa mga magagandang kabutihang ibinigay ng Panginoon. Binahagi niya po ito sa mga tao na malayo sa Diyos. Pinakilala niya po ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang buhay. Kahit pa man na siya ay sobrang sama at hindi niya pinagtitiwalaan ng Panginoon, ngunit siya ay kinahabagan pa rin. At talaga pong napakabuti ng ating Panginoon. Amen. Sapagkat hindi po siya nababago.
Sa ating pong buhay, kung tayo ay nasa Panginoon na, tayo ay sumasampalataya na, talagang makikilala natin ang kabutihan ng Panginoon na nangyari sa atin, na ginawa niya. Lalong-lalo na nung tayo ay nasa mga makamandupang bagay at pamumuhay. Ngunit nung tayo ay tinawag na ng Panginoon, binago niya po ng tuluyan. Amen. Siya po mismo ang gumawa nito. Si Jesus Christ, hindi po ang mga sarili natin. Siya po ang nagbago sa atin. At dapat po natin intindihin na tayo ay niligtas na ng Panginoon. Dapat din po natin suklihan ito ng mabuti, sapagkat ang Diyos ay nalulugod sa paggawa ng mabuti. Hindi po ba halimbawa yung anak natin gumagawa ng masama, hindi po nalulugod ang mga tatay at nanay. Napalo po nila ito, kundi napagsabihan ng hindi magandang salita. Ganon din po ating Panginoon. Lalo na po siya ay ang ating Diyos. Kahit man lang gumawa tayo ng mabuti. At iwasan po natin yung mga masasamang gawain, sapagkat ang Panginoon ay palaging nakatingin. Hindi siya nakatingin sa mga taong palaging gumagawa ng mga masasamang gawa. Malayo po siya doon. Ngunit handa po rin siyang tanggapin kung sila man ay humingi ng sorry, humingi ng patatawaran. At ako po ay napapasalamat sa Panginoon sapagkat ako ay isa rin po makasalanan. Ako po ay namuhay sa kamunduhan at napasalamat ako na nakilala ko ang Panginoon na lubusan. At siya po ang nagbago sa akin. Hindi ko po pinawa sarili ko, ngunit si Jesus Christ po, si Jesus Cristo ang siyang nagbago sa akin ng lubusan. Amen. Amen. Pananampalataya po natin ay kay Kristo lamang. Wala na pong iba. Salamat sa Diyos na palagi tayong nagpatuloy. Madapaman tayo sa mga kasalanan, ngunit humingi pa rin tayo ng kapatawaran sa ating Amen. Panginoon. Amen. Amen po. Glory to God.